Hello po mga bossing. Nandito ako ngayon kay Jovelyn, sa aking pinakamagandang anak. Na love ko. Love ko silang lahat. Pero si Jovelyn yung prinsesitay. Siya rin syempre yung panganay. Pero love ko lahat mga bossing. Love ko ang aking anak na si Jovelyn, si JC at si Justin mga bossing. Yan. Love na love ko po yan. Ito, ako yung sinaunang version. Ito naman, yung millennial version na. Oh, kahawig ko yung anak ko. Hugis pa lang yan, pangampang ako ng mga boss. Ano, para pa. Hindi ko kaya ngiti niya. Yan. Nalab ko po yan. Sabi ko sa mister ko, sumunod siya dito. At maghahalo kayo ulit ako mga bossing ko. Kasi may ginaalam ko. Kasi minsan, bigla na sumusulpot. Kaya parang hindi na ako magulat. Yan mga boss. Binuksan ko ng ilaw. Pag pumapasok ako dito mga bossing ko, yung aking kalooban ay parang sobra-sobra. Hindi ko mawari ang aking nararamdaman. Yung mga nagsasabi na hindi daw pumatahimik yung aking anak. Alam ko kasi nandyan lang po siya. At parang nandito lang, parang ordinaryo lang. Naglalakad-lakad lang po dito. Dama ko talaga nandito lang yung anak ko. Iba po kasi mga bossing ko eh. Dati-rati ganyan din ako. Sinasabi ko na, ba't kaya binibidyo pa? Ba't kaya pinopost pa? Tanong ko din po yun dati. Pero mga bossing ko, mister ko. Pero ang bossing ko noong nangyari po sa akin, naunawaan ko. Yan. Buksan mo ang aircon, daddy. Napakainit. Buksan mo aircon. Namimiss ko si Jovelyn. Oh, kahawig ko si Jovelyn. Oh, naka-side view. Magandang version lang. Millennial. Kamukha ko. Millennial. Oh, sige nga. Halika dito. Halika dito, daddy. Baby ko eh. Baby. Dito ka sa tabi. Nagbubungkal tayo ng mga bag eh. Yan mga bossing. Oh, tumabi ka. Sino kamukha? Tumabi ka. Oh. Sino kamukha mga boss? Side view ka. Side view. Hindi, dito pa harap, syempre. Oh, mga boss, sino kamukha? Oh. Pangita, di mo marap-rap ka. Yan, medyo side view, gayahin mo siya. Ikaw mag-adjust visit ka. Yan, ganun, gayahin mo siya, dito ka naman, paharap. Tangina mo pa, tangina ka, hayop ka talaga. Gayahin mo siya, dito ka humarap. Dito ka syempre humarap sa camera, tulig. Game. Ina mo, hindi pa rin naiintindihan. Di ba si Jovelyn dito nakaharap sa akin? Gayahin mo, yung dito rin siya nakaharap. Putang ina. Sa'yo nakaharap. Yan. Medyo pumaling ka ng kaharap sa camera. Yan. Hati, Mas lamang kayo. Di aminado ka. Ang init. Daddy, buksan mo yung electric pan. Napakainit. Basta aircon pa pinabuksan mo. Buksan mo aircon at saka electric pa kasi yung aircon hindi po dito nakatutok pa palabas mga boss. Ewan. Just tinibungag daw ako madam. Ay, ganon? Hindi sanay Ay, buksan mo na yung diyan sa harap. Para, hello pa mga bossing. Yung anak ko pa mga bossing ko, yung anak kong bunso, dusong po yun. Manasa tatay po niya mga bossing ko. Ako naman mga bossing ko, basta ito, dito sa tabi ko, dito lang. Huwag siyang, yung pagpaling ko, ikaharap ko po siya nasa likod ko. Huwag ganon. Pero yung dito, okay lang sa akin. Ito, harapan. Dito si Jovelyn magpakita. Hindi ako magugulat mga bossing ko. Pero dama ko, nandito po siya mga boss. Yan pa mga bossing ko. Kaya, yung mga, halimbawa, yung mga, kung ano yung mga sinasabi, okay lang din, opinion nyo po yan. Kasi ganyan din ako dati. Pero noong naranasan ko, nangyari sa akin,
naunawaan ko. Dati, naiinis ako mga bossing. Pagka nakakita akong gano'n, nakakainis. Tsaka kinikilabutan ako. Ganun mga bossing ko. Ang dami kong mga sinasabi. Pero nung naranasan ko, naunawaan ko na po sila mga bossing. Yan, kaya kumbaga ngayon, dead malan din kahit ang sabihin po ninyo mga boss. Dahil nga po sa hindi pa kasi na nararanasan. Ako po mga bossing ko ay talagang sa araw-araw tinatatagan ko lang ang aking kalooban. Pero sa araw-araw na lumilipas, sobrang sakit. Kahit na sinasabi ko na huwag kang ganyan, alagaan mo kalusugan mo, hindi ko po makontrol eh. Siguro kung ibang tao, kaya ko. Kumbaga, dead man lang sa akin. Pero pagka naalala mo yung anak mo, sabi, Mami, gusto mo ng kape? Mami, alam mo may napanood ako, ang ganda. Mami, may kukwento po yan. Kwento siya ng kwento. Yung mga iba, minsan, naisip ko yung, halimbawa, kukwento siya sa kakilala niya, hindi ko naman kakilala. Medyo hindi ko inaasikawikan ko. Pero kaya inapanood niya, kukwento siya, tapos may ginagawa ako, yun po mga bossing, parang hindi ko masyado pinakikinggan. Ang iniintay ko, yung sa kanya. Kasi hindi ko naman kakilala, tsaka movie lang naman yun. Yung sa kanya, ang ayaw niyang ikwento. Kaya madalas nagsasabi ako sa kanya, anak, baka may nararamdaman ka, or kaya naiihi ka, huwag ka magpipigil. Lagi kong paalala pa ulit-ulit sa kanya. Laging oo. Akala ko naman po ay totoo. Kaya ngayon po mga bossing ko yung anak kong bunso, ay kahit magalit sa akin, kaya parang naiinis na sa akin, paulit-ulit po ako. Ay, tayo muna anak, ihi ka, gusto ko makita, yung ganun. Kaya parang gusto ko tutok ako sa kanya eh. Kasi parang hindi na ako kontento ngayon kapag sinabing oo lang, yung hindi ko nakikita. Gusto ko yung talaga nakikita ko. Kasi baka oo lang pero hindi naman totoo, yung mga ganun mga boss. Nagkaroon na ako ng phobia sa lahat. Kaya parang gusto ko lagi makasigurado sa mga bagay. Kasi minsan na rin ako naniwala ko ano lang sinasabi ng anak ko. Oo lang ako ng oo, sige kung saan ka masaya, oo. Tapos ang ending, kasasama pala niya. Mga ganun sitwasyon. Ang dami naiinis. Kahit makakilala ko, tigilan mo na yan, huwag kang ganyan, nakakaawa yung kalusugan mo. Eh, anong gagawin ko? Anong gagawin ko pag nami-miss ko yung anak ko? Ayoko talaga, dahil hindi ako magiging ganito kung hindi ito nangyari sa anak ko. Kaso, totoo naman, wala na akong magagawa dahil wala na yung anak ko. Pero gusto ko pang huwag makatuklas kung ano pa yung hindi niya sa akin sinasabi dati, kung ano pa yung dapat ko pang malaman. Kaya naandito ako. Anak, gusto ko nga po makausap si Joey. Pero sa mga nag-o-offer sa akin, mga albularyo, ganyan, punta ako sa ganito, ayoko na po. Binabase ko lang po mga bossing ko sa sinasabi ng anak ko sa akin. Yun. Ano lang po yung sinasabi sa akin ng anak ko, yung mga paramdam po niya, doon na lang po kasi parang mas maano sa akin kasi alam ko naman nandyan lang si Joey. Parang doon na lang po ako bumabase. Kasi nadadama ko po, nandyan yung anak ko mga bossing. Damang-dama ko. Parang hindi nga po siya nawala. Hindi ko na siya nakikita pero dama ko nandyan siya. Parang gusto niya ako timplahan ng kape, hindi niya lang mahawakan yung kape. Gusto niya ako makamusta pero hindi niya po ako makamusta, hindi niya ako makakamusta. Pero alam ko nandyan lang po siya. Alam ko po, gusto niya na ituloy ko to. Kasi ganun din po siya mga bossing. Hindi rin po siya mahiyain sa camera. Yung channel po niya, dama ko na gusto po niya kasi may mga dama naman ang nanay na kung ayaw, hindi ko tutuloy. Pero alam ko, dama ko na gusto po niya.